At sa ating breaking news mga kababayan, mga jet fighter ng Amerika dumating na sa Middle East. Iran naghamon ng all-out war. Sa pagpapatuloy ng ating pagsubaybay sa mga kaganapan sa Middle East, isang bagay na hindi pa kailanman nangyayari sa Iran ang biglang naganap kahapon, January 18. Hindi ito isang protest video na kumakalat online. Hindi rin ito isang foreign news na nagbubulgar sa katiwalian ng rehimen at lalong hindi basta ulat na kumakalat sa social media, kundi isang pangyayari na naganap mismo sa state television ng Iran. Kontrolado ng Iran ang bawat ipinapakita sa kanilang national media. Sa pamamagitan kasi nito ay nagagawa ng rehimen sa Iran na imanipula ang impormasyon. Ang state media ng Iran ang nagsisilbing information fortress ng rehimen. Bawat angkor na nagbabalita dito ay aprobado ng gobyerno. Bawat headline ay scripted sa gusto ng pamahalaan. Bawat segundo ng pagbabalita ay mahigpit na binabantayan. Ang internet pwedeng i-shutdown. Bawat critical na journalist ay pinapatahimik. Pero ang state television ay laging nakaere. Palaging inuulit-ulit ang regime version ng kwento. Pero sa isang iglap, biglang nabutas ang information fortress ng Iran. Biglang nawala ang mga regular na programa sa telebisyon. At ang lumabas, mga programang kinamumuhian ng rehimen, mga programang ayaw ipakita ng gobyerno. Nagulantang kasi ang buong bansa nang biglang umere sa national TV ang video ng mga nagpoprotesta, ang mga sigawan at pagkondena laban sa rehimen, mga sigawan na nagsasabi sa mga mamamayan na huwag sumuko. At sa huli, lumabas ang mukha ni Prinsipe Reza Pahlavi, ang exiled crown prince ng Iran na nagsasalita at nananawagan ng protesta. Isang panoorin na mahigpit na ipinagbabawal ng rehimen sa Iran. Sabay-sabay na pinalabas ang kanyang talumpati sa lahat ng television channel sa buong bansa. Direktang nagsasalita sa mga Iranian, nananawagan ng pagkakaisa, pag-aaklas at pagbabago. Tinatawagan din ni Pahlavi ang mga sundalo na pumanig na sa mga nagpoprotesta. Isipin nyo na lang, sa lahat ng channel sa Iran, ito ang ipinapalabas. جاوید شاد توی شبکه 3 جاوید شاد جانم داره چیز میشه داره پارازیت دارن میندازن پارازیت میندازن oh my god آرمش نمیاد؟ نه ورزش شبکه ورزش وی بالا نوشته الان میدونیم شبکه 3 این ایران تیوی 3 دولتی نیروهای مسلح و انتظامی فرصت دارند به مردم بپیوندند و یاور ملت باشند یا اینکه ما زودتر از همه فهمیدیم ملت را انتخاب کنند و ننگ مسکین ابدی ملت را برای خود بسازند. تا به حال بایستی پیام رئیس جمهور امریکا رو در ضمن شنیده باشید. کمک در راه هست. پیام ویژه‌ای دارم به پرسنل ارتش. شما ارتش ملی ایران هستید، نه ارتش جمهوری اسلامی. وظیفه دارید از جان همیهنانتون حفاظت بکنید. فرصت زیادی براتون باور کن کارد جاویدانش به مردم هر چه زودتر بپیوندید. الان شبکه یک دو شبکه 1 2 رو جغلشی میکرد بذار یک دو ببین یک دو هم هست بابا نشون میده نشون میده آره Batay sa report, hinak ng mga anti-regime activist ang Badr satellite, ang communication satellite system na ginagamit para sa television at data broadcasting sa Middle East, North Africa at ilang bahagi ng Asia.
Hindi ito local cable, hindi rin ito private channel. Ito ang satellite signal na nagsusupply sa mga broadcast na konektado sa bansa. Ipinapakita ng pangyayaring ito na nagkaroon ng maingat na pagpaplano, koordinasyon at teknikal na kahusayan na posibleng may suporta din galing sa labas ng bansa. Malinaw ang mensaheng nais iparating ng mga hacker. Kaya nitong butasin kahit ang mismong muog ng impormasyon ng bansang Iran. Alam na ngayon ng lahat na posibleng pasukin kahit ang pinaka-untouchable na plataforma ng rehimen. Para pigilin ang ipinapakita sa telebisyon, agad na pinutol ng rehimen ang signal at doon ay biglang bumalik ang regular na programa nang wala man lang ibinibigay na paliwanag kung anong nangyari. Ilang minuto lang ang itinagal ng anti-regime program na inere sa mismong state media. Pero recorded na ito sa mga mobile phones at sa mga bulungan sa kalsada. Maliban sa panghahak sa state media ng Iran, tumulong din ang Meta para protektahan ang mga nagpoprotesta mula sa crackdown na ginagawa ng gobyerno. Batay sa report, binlock ng Meta ang pag-view sa mga listahan ng mga followers at ng mga fina-follow ng mga accounts ng mga kinikilalang demonstrador sa Iran. Matapos kumalat ang balita, na pati daw ito ay sinisilip na ngayon ng mga pulis at ng mga investigador ng Iran. Bagaman pinipilit na itago ng rehimen sa Iran ang iba't ibang uri ng pang-aabuso sa karapatang pantao at sa mga karahasang ginagawa nito sa kanilang mga mamamayan, nagulantang ang lahat nang biglang aminin mismo ni Iranian Supreme Leader Ali Khamenei ang tindi ng patayang nagaganap sa mga nagpoprotesta na para bang siya mismo ang naglaglag sa kanyang sariling gobyerno. For the first time since the protests erupted in Iran, Iran's Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei has admitted that thousands of deaths following the deadly crackdown on protests that rocked the country for the last 2 weeks occurred. Pero imbis na aminin na ang patayan ay gawa mismo ng kanyang mga security force, isinisi ni Iranian Supreme Leader Ali Khamenei ang lahat ng kaguluhan sa Pangulo ng Amerika at sa bansang Israel. Dati, kapag may ganitong kaguluhan, alam nyo naman marami tayong nararanasang kaguluhan sa bansa. Karaniwan ay mga mamamahayag sa Amerika, mga second class na politiko sa Amerika o mga bansang European countries ang nakikialam. Pero kakaiba ang kaguluhang ito dahil mismong ang Pangulo ng Estados Unidos ang nakialam sa kaguluhang ito. Siya ang nagsalita, nagbigay ng mga pahayag at nagbanta. Inimok niya ang mga nanggugulo. Nagbigay siya ng mensahe mula sa Amerika para sa mga taong ito na sasabihin ko kung sino-sino na ang sabi niya, sige magpatuloy lang kayo, umabante lang kayo, huwag kayong matakot. Sabi pa niya, sinusuportahan namin kayo, susuportahan namin kayo kahit sa militar. Ibig sabihin, mismong ang Pangulo ng Estados Unidos ang pumasok sa gulo. Bahagi siya ng kaguluhan. May isang grupo, may ilang mga tao ang sama-samang nanira, nanunog, gumawa ng karahasan at pumatay ng mga tao na nagpakilalang mga taga-Iran daw. Ibig sabihin, pinaratangan nila ng matindi ang mga Iranian. Sabi nila, mga mamamayan daw yon ng Iran at gusto pa niyang ipagtanggol sila. Krimen yan, isang malinaw na krimen. Itong mga sinasabi ko sa inyo ay dokumentado, wala tayong itinatago. Maliwanag na sinabi niya yan, maliwanag na nagsalita, maliwanag na nanghikayat siya. May mga dokumentong nagpapatunay na tumulong sila, pati ang rehimeng Zionista ay tumulong din at babanggitin ko yan sandali. Kriminal ang Pangulo ng Estados Unidos dahil sa mga namatay, dahil sa mga napinsala, at dahil sa mga paratang na ibinabato niya sa sambayan ng Iranian. Malinaw na inamin ng Iranian Supreme Leader na marami ang pinatay sa Iran, pero isinisi niya ito kay Pangulong Donald Trump. At hindi lang basta sa kasalukuyang Pangulo ng Amerika, kundi sa buong sistema ng Estados Unidos. Una, malinaw ang katangian ng kaguluhang ito. Ito'y isang kaguluhang gawa ng Amerika. Malinaw yun.
Ang mga Amerikano ang nagplano nito. Sila ang kumilos, sila ang nag-operate. Ang layunin ng Amerika, ito sinasabi ko ng direkta at malinaw. Batay na rin sa karanasan ko sa loob ng 40 taon sa Islamic Republic, gusto ng Amerika na lunukin ng buo ang Iran. Hindi lang ito tungkol sa kasalukuyang Pangulo ng Amerika. Hindi ito patungkol sa taong yan na presidente ngayon dyan. Patungkol ito sa patakaran ng Amerika. Iyan ang patakaran ng Amerika. Ang bansa na may ganitong katangian, nasa isang napakasensitibong geographical center, may ganitong kakayahan, may ganitong lawak, may ganitong populasyon, hindi nila matatanggap ang ganitong bansa na patuloy na umuunlad. Ang mga pag-unlad sa siyensya, sa teknolohiya, sa iba't ibang sektor, hindi yan katanggap-tanggap sa mga Amerikano. At nang makarating ito kay Donald Trump, tila nagpanting ang tenga nito. Tinawag niyang sick man si Khamenei at sinabing panahon na para palitan ang namumuno sa Iran. Trump told the online news publication Politico it's time to look for new leadership in Iran and said Ayatollah Khamenei is a sick man who should stop killing people. His comments came after Iran's supreme leader accused Trump of slander and blamed him for the deadly violence inside Iran. Sinuportahan naman ni US Vice President J.D. Vance ang pagpapalit ng rehimen sa Iran. Ayon sa kanya, nilampasan na ng Iran ang red line na iginuhit mismo ng Pangulo at pinagpapatay pa nito ang mga nagpoprotesta. Kaya dapat lang daw natuparin ni Pangulong Trump ang kanyang sinabi na lulusubin ang Iran kapag ginawa nito ang hindi dapat. Batay sa pinakahuling datos na inilabas ng US-based human rights group na Hirana, umaabot na sa humigit kumulang 3,100 na katao ang namamatay na sa gitna ng mga protesta sa Iran, habang libu-libo naman ang iniuulat ng media sa Iran. Sabi ng pahayagang Iran International, umabot na daw sa 16,500 ang patay at 330,000 naman ang sugatan. Tumindi ang patayan nang simulang i-shutdown ng rehimen ang internet connection sa bansa. Sa ngayon, 2% pa lang ng normal internet connection ang naibabalik ayon sa Cyber Monitor na NetBlocks. Hindi naman nagustuhan ng Pangulo ng Iran na si Masoud Pezeshkian ang sinabi ni Donald Trump laban sa kanilang Supreme Leader. Ayon kay Pangulong Pezeshkian, huwag daw susubukan ni Trump na kantiin ang Supreme Leader dahil magre-resulta daw ito sa isang all-out war. Kung nahaharap man sa paghihirap at matitinding problema ang mga mamamayan sa Iran, isa sa mga pangunahing dahilan nito ay ang matagal ng pagkamuhi at hindi makataong mga parusang ipinataw ng pamahalaan ng Estados Unidos at ng mga kaalyado nito. Anumang agresyon laban sa Supreme Leader ng aming bansa ay katumbas ng isang all-out war laban sa sambayan ng Iranian. Dahil dito, tinatawag ngayon ng mga mambabata sa Iran si Khamenei bilang si Moises at si Donald Trump naman bilang si Haring Faraon. Pero maliban sa tumitinding palitan ng mga salita, tila nasa bingit na ngayon ng isang panibagong digmaan ang Middle East. Papalapit na kasi ng papalapit ang mga puwersang Amerikano sa rehiyon. Matatandaan na on the way na sa Middle East ang aircraft carrier ng Amerika na USS Abraham Lincoln galing sa South China Sea. Batay sa pinakahuling update, nakatawid na ito sa Strait of Malacca noong linggo. Inaasahan na darating ito sa Middle East sa loob ng 5 hanggang 7 araw. Pero maliban dyan, 12 F-15 fighter jets ang dumating na sa Jordan kahapon. Galing ang mga nasabing eroplano sa Lakenheath sa England at lumapag sa Muwafaq Salti Air Base sa Jordan. Bahagi ang mga ito ng 48 Fighter Wing ng Estados Unidos. 4 na C-17A strategic airlifters na rin ang lumapag sa isla ng Diego Garcia, isang US military base sa Indian Ocean at malapit sa Middle East. Batay sa report, dala ng mga airlifters na ito ang mga Patriot missile batteries, mga air defense system na ang layunin ay protektahan ang mga base militar ng Amerika sa rehiyon.
Bukod dito, nakaalerto na rin ang nasa 30,000 tropang Amerikano sa iba't ibang base militar sa gitnang silangan. Kinausap na rin ni US Secretary of the State Marco Rubio ang gobyerno ng Saudi Arabia at sinabihan sila na ipagpatuloy ang close contact at koordinasyon sa US para na rin sa seguridad ng rehiyon at sa kaayusan ng Iran. At ang Israel, naghahanda na rin daw ito sa isang sorpresong gera laban sa Iran. Nagbanta din si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na anuman daw ang mangyari sa Iran, hindi na ito magiging katulad ng dati. Kung ang Iran ay magkamali at atakihin tayo, kikilos tayo ng may lakas na hindi pa kailanman nararanasan ng Iran. Walang sino man ang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa Iran bukas. Pero isang bagay ang malinaw. Anumang mangyari sa kanila, hindi na babalik ang Iran sa kung ano ito dati. Batay sa report, ang Israel kasama ang dalawa pang hindi pinangalanang leader sa Middle East ay pumayag na suportahan ang anumang hakbang para pabagsakin ang rehimen sa Iran. Kung matatandaan, kamakailan lang ay sinabi ng Israel sa US na hindi mapapabagsak ng military action ang rehimen dahil may sapat pa itong lakas. Pero ngayon, iba na ang nagiging tono ng mga balita. Ayon sa Israel, ang kakayahan ng Iran ay mas mahina na kaysa sa ipinangangalandakan nito sa publiko. Hindi na rin daw question kung ano ang magagawa ng Iran, kundi kung kailan ito tatapusin. Baka pwedeng humiling sa inyo ng like sa ating mga video, lalo na po kung nagugustuhan ninyo ang ating mga talakayan. Malaking tulong po ito hindi lang sa ating channel, kundi maging sa mga kababayan nating sinusuportahan nito. Maraming salamat po mga ka-blessed.